Ito nga pala yung mga ganap namin kahapon. Pagkatapos ko nga magwalis sa kubo ng kapatid ko at ikot na ko kung anong ginagawa ng mga tao dito sa bahay. Nakita ko nga tong anak ko na nakatulog na sa sahig dahil sa kanonood ng TV. Kaya naman binuhat ko siya papuntang higaan. Akala mo talaga aso kung saan saan lang natutulog. Pagkatapos ko nga siyang ilagay sa higaan ay kinuha ko na itong peros ko. Iinom na nga ako habang naiisip ko pa. Baka kasi kung mamaya pa, baka makalimutan ko na. Paano ba naman kasi 27 years old pa lang ako. Pero yung memory loss ko pang senior citizen na. Ewan ko ba, nagkaasawa lang ako. Naging ganito na yung utak ko, makakalimutin na. Sinisi pa talaga ang pag-aasawa. Pagkatapos ko nga ay nagpahinga muna ako sandali. Habang naman itong anak ko ay busy talaga sa cellphone niya. And fast forward, Lunes nga ng umaga may pasok yung anak ko kaya maaga kaming nagising. Ako na nga lang yung naghatid kasi nga walang pasok yung kapatid ko ngayon. Tama-tama nga lang kasi tinawagan ako na inuutangan kong microfinance. First timer nga ako nito kaya nagpasama na lang ako dito sa kapitbahay namin kasi maglulun din siya. Pagka uwi ko nga ng bahay ay ito yung nadatnan ko. Alam nga ng asawa ko na ngayon ako maglulun. Kaya naman excited siyang linisan itong malalaking timba. Ako nga dati ang naglilinis niyan pero dahil sa excited siya, siya na lang ang naglinis. Ito nga pala yung dahilan kung bakit ako nag-loan sa microfinance. Paano ba kasi nung naaksidente siya ay naubos lahat ng puhunan namin. Patuloy nga kami ngayong lumalaban kahit na ang hirap. Yung dating zero utang ka pero ngayon mapaparar ka na lang talaga. Buti na lang pala yung ibang utang ko nandito lang sa nanay ko at sa kapatid ko. Kaya stress lang kasi nakakaintindi naman sila. Pero hindi porket nakakaintindi, hindi mo na dapat bayaran. Utang is utang, dapat bayaran. Ganon. Pagkatapos ka maglinis ng asawa ko ay bumili na siya ng ingredient. Yan pa nga lang yung nabili namin kasi yan lang yung nagkasya sa pera na nilun ko. Pagkatapos nga niyang ipasok yung mga ingredient ay nagpabiyak ako dito ng buko. Nagki-cravings pa nga din yung buntis kahit tapos na yung paglilihi. Ganito talaga ako pag buntis ako. Gusto ko yung mga duma, kamuting kahoy, ganyan. Sobrang sayangan ng buntis dahil nakain na naman niya yung gusto niya. Salamat nga pala sa asawa ko. Sumama pa talaga siya kay Asimble para lang kumuha ng buko. Hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood. Mwah!